Walang nakakarinig ng paninda niya. Correct? To make sense, di ba? Eh, wala naman tao eh. Since walang tao, huwag nang totally sumigaw. Umuubos na paninda. Dalawang klase. Pag hindi mo sinigaw, wala makakalam na binibenta ka. Pag sumigaw ka naman, nahatakot ka, baka may magaling sa'yo. O walang bumili sa'yo. Ano ang gawin mo? Sigaw ka lang, balot. Hindi mamalayan, bago sumigat ang araw, ubos ang paninda. Wala pinagkaiba sa iyo, isigaw mo lang. And naman! Easy! OBI! C24/7! Maraming tao ang makakarinig sa inyo. Hindi ka papansinin, lalagpasan ka, aasarin ka. Huwag mong pasinin. Hindi nyo mamalayan, kada sigaw mo, meron at merong taong lalapit sa iyo. Ba't ba masaya ka? Ano ba yan? Imagine mo, sa kada sigaw nyo, hindi lahat, marami ang hindi mapansin. Pero once may pumansin sa iyo, baka yung pumansin sa iyo, para bang ang katumbas doon, parang Josephine. Parang Carlo Ventura. Tama? Hindi mamalayan eh. Ano ginawa mo? In-offer mo lang yung opportunity kahit kanino. At huwag ka mamimili. Are you with me? Yes! Kapag ganun ka nag-isip, gagaan ang negosyo. Sabihin nyo, sinasabi mo lang yan kasi ikaw yung vice president. Malakas ang loob mong ikwento, rejection, kasi may mga kaya na kayo. Aba, bago nag-umpisa, sa katerba rejection din, inabutan ko. Ang number 1 na reject sa akin, alam ko sino? Asawa ko. O para may idea ka ng kwento, para paano nangyari doon, okay naman magkwento? Yes! Nung first time ko umatay ng seminar, actually, ang nag-invite sa akin dito, desk clerk ko. Bakit na? Parang background mo na. Ang dati kong trabaho bago ako maging network marketer, manager ako ng hotel. For the past 12 years, diyan sa Maitas, Kating Hotel, pangalan Hyatt Regency Hotel. Since ako yung manager dyan, maganda pili ko, okay na okay ako. Ang nag-invite sa akin, desk clerk ko, staff namin. Merong reason kaya hindi maniwala, kasi ako yung boss, ako yung kanyang superior, ako yung manager niya, desk clerk ko siya, noong mga panahon, wala pa siyang resulta. Kaya ayaw ko maniwala. And I'm very thankful kasi, kahit wala sa resulta, makulit siya. Dito ako iniimbitahan, umati sa seminar. Madalis sabi ulit, umati ako sa seminar na pagbigyan lang, pinagbigyan ko lang. Kasi makulit eh. Nung pag-ating ko sa seminar, grabe po. Una, budget na budget ako kasi para bang kulto. 1 milyon, 2 milyon, payaman. Walang putlang-putla sa gutom na tabi ko. Okay na yung natin yun. Ibig sabihin, doon pa lang, hindi ako interesado. Kasi para bang hindi baka yung totohanan, yung sinasabing payaman, kasi yung mga kasabayan ko sa seminar, hindi naman ako mayaman eh. Seminar. Sanay ako pag mayroong seminar sa hotel, magaling ang speaker, hindi speaking, ang ganda ng PowerPoint presentation niya, tama. Tapos lahat, manager kasama ko. Yung seminar pinuntahan ko, sisikan yung tao. Amoy tao. Kasi yung tao, amoy paa. Di ba pa? Hindi ka panipaniwala. Mabuti lang, after ng seminar, meron mga nag-share, nagkwento ng mga success story. Ang nagkwento noon, mga iba-iba ang mga background eh. High school graduate, estudyante, factory worker, jeep driver, at nagkukwento sila na daan-daan ang kinikita. So yun ang pumasok utak ko. Habang tumatagal, medyo nakukumbinsi ako. Kasi nakakausap ko yung iba, nakita ko yung check nila, medyo excited na ako. Because of excitement, bakit ako na-excite? For the past 2 hours, na wala ako naintindihan, after nun, medyo nahimasmasan ako. Kasi nagbukas ang utak ko eh. Mukhang maganda naman. Dito kayo mga check nila. Doon nag-umpisa. At nung tuwang-tuwa na ako dahil puro positibo ang narinig ko, syempre yung pagiging positibo, itatransfer mo yun kung saan nauwi. Ikukwento mo yun kung sino ang kasama mo sa bahay. Tama? Kung kasama mo aso sa bahay, kung okay na naman. 2 a.m. ako nakuha sa bahay namin. 2 a.m. Baliw na baliw ako. Sabi ko, ma, gumising ka! Ma! Sabi niya sa ako, saan ka magaling? Sabi ko, power!
power, grabe. Payaman tayo, payaman, payaman. First time ko yun, ha? Wala akong binanggit, kundi payaman, payaman. Magkakakotse tayo, Amerika. Bulol na ako sa information sa utak ko na gusto ko i-share sa asawa ko. Tama? At habang kinukwento ko sa kanya, yung mga nakita ko, nakatingin lang ang asawa sa akin, awa, awa. Ano sabi pa? Gutom yan. Ay, inibasan ka na. Ano nangyari sa'yo? Dito sa tingin, yung excitement level ko na pagkataas-taas, medyo bumababa. Kasi iba ang reaksyon ko sa reaksyon ng misis ko. Sabi ko, hindi, ang ganda to. Makinig ka, magkakakotse tayo. Tanong, gusto nyo magkaroon ng kotse? Yes! Gusto nyo? Yes! Okay, yes. Yung asawa ko, nakatingin lang. Walang reaksyon. Bakit? Hindi nabaliw ang asawa ko doon. Modesty aside, medyo may kaya ang misis ko. Ang asawa ko before, may kotse. May driver. Pamisa-misa, may bodyguard pa ang asawa ko. General's daughter ang asawa ko. Napaka-sosyalera. Tama? So, hindi siya na-excite sa kotse. Sabi ko, yung kotse, merong US travel. Baka kakapunta sa Amerika. Gusto niyo magpunta ng Amerika? Yes! Yes? Yes! Asawa ko, tumingin lang. Walang reaksyon. Bakit? Yung misis ko, nakapag-aral sa Amerika. Paano babaliwin ang isang tao baliw na? Gets? Ibig sabihin, excitement level ko na pagkataas-taas, nung nag-share na ako ng opportunity, kayo ni kuwento doon sa malapit sa'yo. At kung sino yung tao inaasahan mong sasama, sasali, susuporta, sila ba ang number one kontrabida? Yes or yes? Yes! Ang tawag doon, rejection. Unang excitement level ko, gigil ko, binasag agad yun. Sabi ko, nanghihina ako. Noong may nahirapan, na-experience ko na rejection, pinuntahan ko yung sponsor ko, yung mentor ko, and one of my mentors, the late Francis Miguel. Para may idea kayo. Yung isa sa mga nangyari na kumpanya yun, late Francis Miguel, is one of my mentor during yung una kong nag-join. And that was 26 years ago. Para may idea kayo, ha? Ganun po ang katagal ko sa industriya. Ang A-Global, 18 years na, pero ako po, meron ko experience sa 26 years. Hindi biro yung ganun matagal. Tama? Ito yung nangyari. Yung tao ko si mentor. Ikaw, ayaw mo naman ng asawa ko eh. Ang hirap pala mag-network. Imagine mo ka, bago-bago pa lang. Ang sinabi ko, ang hirap, bakit ka nahirapan? Kasi hindi ako sinuporta ng misis ko. Nireject agad ako. Sabi niya, okay. Ngayon, naranasan mo na. Kahit maganda palang kitaan dito, nakikita sa ito, mas industriya. Pag hindi ka ready sa rejection, aangal ka. Nawawala excitement level mo. Bababa ang belief system mo. Tama? Mahirap mag-network. Kapag hindi ka sinusuportahan ng magulang, asawa, kapatid, o pamilya. Okay lang daw, hindi mag-join ang pamilya nyo. Okay lang yun. Huwag lang maging kontrabida. Ang hirap mag-network, sa labas, power, grabe. Huwag sa bahay, sakali, hindi mo masabi sa akin, power. Hindi nyo ba i-share? Kasi pagtatawanan ka. Tama? Okay lang yung, sige, tuloy-tuloy mo dyan, pero huwag mo kayo bitahin, ha? Okay lang yun. Huwag lang maging kontrabida. And during that time, ang asawa ko po, manager ng Schubert. Tama? So, hindi sa iniwala dito, bla bla bla. Sabi ng mentor ko, okay lang yan. Palipasin mo lang yan. Mas importante ngayon, umpisahan mo, na this is a rejection business. Kailangan handa ka dyan. Kapag may na-reject sa'yo, hindi siya against sa'yo. Ayaw lang ng ginagawa mo. And we have to respect that. Iba kasi kapag inibitahan mo, at nire-reject ka, inaaway mo. Uy, sama ka sa akin, maganda yung logo. Ay, ayaw ko yan, mahirap ka. Anong mahirap? Busy to ah. Mamamatay ng duha. Masulusan ang bahay mo. Inaaway nyo. Tama.
Don't take it personally. So from now on, sa mga first-timer, ang nagpapahirap sa negosyo, yung distributor din. Ayaw na nga, nung inimbitahan nyo, pinipilit nyo pa. Ayaw na nga eh, hindi na siya sama sa akin. Taga makaawa na ako sa'yo. Taga makaawa ka pa. Sino ko tawlay? Ikaw ang nagbibigay ng opportunity. Tama? Bakit ka maaapektuhan kung ayaw nilang sumama sa'yo? Sila ang tumatanggi sa blessing. Ikaw ang nagbibigay, pag ayaw, sino? Wala. Sila. Kayong dalawa. Sila. Di ba? Gets mo yun? So, ganun ang binaisip ng mga mentor ko, mga apply ko. Okay lang. Solusyon? Look at me guys. Spend more time sa taong interesado. Kasi ang isang napakaganda, kapag yung kausap nyo, gusto yung ginagawa natin. Yes. Kapag yung kausap mo ayaw, doon yung naramdaman yung hirap. Tama? So, binasa itong una, yung in-apply yung SW3 next principle. Some will join you, some won't join you, so what? Go to the next person. Look for people who are interested. At maraming tao ang gusto magbago buhay. Yes. Tama? Kailangan na po ng right timing. Tamang tao lang kailangan mo. Basta ang number one rule ngayon, ginagawa negosyo, either online or offline, rejection, okay lang yan. Why? In reality, until now, ang mga Hall of Famers, top earners, Joseph Lim, Maynard Dani, Carlo Ventura, at marami pang iba, until now, sila ay nag-i-invite pa din. Narinig ba yun? Tanong, lahat ba ng iniimbitahan nila? Sumasama sa kanila? Yes. Kung sila ang mga top earners, malaking grupo, malaking income, nire-reject eh. How much more ang iba sa inyo? Wala pang grupo, wala pang alam. Ibig sabihin, walang mali sa inyo. Nagkataon lang, hindi pa po right person yung taong nakakausap niyo. Yes. Klaro tayo doon? Yes. So first mindset, normal na pala rejection. I can start the business now. At nag-iimbita ka, time will come, makakatsyempo kayo ng taong hindi mag-reject sa'yo. Uy, may negosyo ako eh. Ganun ba? Pag-usapan natin yan. Di ba? Ikaw naman, very excited. Sabi mo, makita. Diyan sa may Robinsons. Nakita mo yung prospect mo. Ano ba yung negosyo? Nabilog ko, ikaw to. 2 hours mo kausap. Sa ganda ng presentation mo, nakatingin sa'yo. Payaman. Baliw na baliw. Tudo na ako. Baliw. Payaman. Ganun ka baliw. Tumulo na ako. Nabaliw talaga. Nabaliw. Maganda yan. Di ba? Guys, look at me. Pag yung kausap nyo, mukhang interesado, anong feeling? Masaya. Tama? Yes, ito na yung agila ko. Ito yung sinasabing, agila. Ito yung leader ko. Ano, maganda pala negosyo, no? Join ka na ba? Sumagot. Gusto ko sana eh. Kasi walang pera. Bakit may sana? Kasi walang pera. Wala akong pera eh. Kailan ka mag-join? Siguro pa sa Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday. Hanggang Sunday. Wala naman Sunday. Kailan yun? Basta. Pag nagkapera. Very frustrating. Yung kausap mo, mukhang okay naman, hindi mag-join. Ang feeling mo talaga, tuloy, palpak ang presentation mo. Para mag-failure ako dito. Kapag bago kayo at hindi sumamang prospect mo, bababa excitement level mo, magsusumbong ka sa upline. Upline, please motivate me. Hindi ko ako na-reject, pero hindi mo sumama yung prospect ko eh. Ang hirap na ito, tingin ko, palpak talaga ako eh. Failure ang presentation. Kasi ang mindset natin, para maging successful ang presentation, kailangan mag-join ng prospect. Totoo. Kasi this is business. Pero alam nyo, bakit hindi mag-join, mag-pay in yung prospect mo, panalo ka pa din? Yes. Paano ka nanalo, hindi na nga sumali? The moment nakinig siya sa'yo, panalo ka.
Kasi pwede mo isipin na okay lang. Hindi ka sumali. Pinag-practicean lang naman kita. The fact na siya nakinig sa'yo, panalo ka eh. May nagtyaga sa'yo makinig. At na-practice ka. Kasi pwede mo isipin na kahit anong ganda ng presentation mo, kahit kami ang mag-present, kapag hindi tamang tao ang kausap, hindi sasali. You think si Doc Ed, yung mga top parents, di ba, magagaling sila, hindi sumasali. Hindi pa tamang tao eh. Bakit? Nag-i-enjoy pa sa employment nila eh. Imagine ninyo, kaya hindi nag-join, nag-i-enjoy pa sa employment, nag-i-enjoy pa sa negosyo na, pabayaan mo lang. At least nahahasa kayo. Are you with me? Yes! Yung failure kasi, tunog negative yan sa atin eh. Kasi ang ating mindset ng bata ka, para bang mali, magkamali. Anak, huwag kang akin ng hagdan. Pag ikaw nahulog, papaluin kita. Eh yung bata umakyat, nahulog. Sinabi ko, akit, nahulog ka tuloy. Visit ka. Nahulog ka na, binalo ka pa. So, malaki yung bata, takot magkamali. Sa school, lagi nag-estudyante, pag nag-take ka ng exam at nagbumagsak ka, minsan, ang confidence level nababa. Kasi ang daming bully. Bobo. Patawag na nanay mo, di ba? Tapos nanay mo, tawagin pa yan. May tawag ka ng teacher ko, bakit? Ewan ko, basta sabi niya, iyanong ako, sino matay kay Rizal? Sabi ko, di ko alam. Tapos sabi, tawagin na kita. Baka ikaw na yung mamatay. Dahil ito eh. Sabi nanay mo, hindi ako ah. Ito lolo. Ano yan? Eh yung apo mo eh. Pinagibit daw, matay kay Rizal. Sabi ko, di daw siya eh. Sabi na ako, hindi rin eh. Baka ikaw tayo. Anyway, okay na ba kayo dyan? School, pag nag-fail, kinutukso. Tama? Ang isang empleyado, pag ikaw empleyado, 10 magandang ginawa mo, hindi na-appreciate. Isang mali mo lang, yari ka. So what do you notice? Pag ikaw nag-fail, takot kasi may consequences. Pero alam niyo ba, maganda yung fail kasi doon ka nag-i-improve. Yes! Success is not the opposite. Yung failure, hindi ang opposite ng success. Failure is part of success. Yes. The more that you fail ang tao, the more natututo. Pag nagkamali ka, importante lang, willing kayo bumangon. Yes! Ang masakit sa iba nagkakamali, pag nagkamali, ayaw na bumangon. It's not how many times you fall. It's how many times you stand up every time you fall. Pag bagsak, okay lang, kayo ulit. Pagkakamahon. Kasi mo, bagsak, okay lang. Hanggang pagaling ka ng pagaling. Imagine yung baby. Pinanganak. Okay! Di ba? Baby ko, di ba? Alagaan kayo. Yung kasi na yun, di ba? Di ba yung baby naman, di ba na natin yung baby yun eh. Over the years, kung lumalaking baby, di ba? Yung baby, yung tumatapa, tumatalikod na, dit mo yan, di ba? Tapos yung baby, gumagapang na, di ba? Tapos yung baby pa, pag tumatagal na, magta-try bang tumayo? Yes! Siyempre, baby, first time tumayo, bumagsak? Yes! Nasaktan? Yes! Eh, paano yung baby nasaktan? Nung pagtayo niya, ayaw na tumayo, kasi masakit eh. Ayaw na tumayo ulit. Imagine mo, takot mag-fail. Takot bumagsak. 30 anyos na, gumagapak pa. May bigote ka na, ba't gumagapak ka? Baka ako bumagsak eh. Imagine mo, may bigote gumagapak. Kapag gumagapak tayo, pag tumayo ako, baka ako bumagsak, masakit. Tama? Gusto ko? Yes! In life, the same. Kailangan pala para maging matibay ka, napagsara. Di ba? No pain, no gain. Gusto mo ka ng muscle? Yes! Kailangan mag-exercise ka. Hindi pwedeng ipag-exercise mo nga ako. Gusto mo pusap mo sa daan. Pabayaran kita. Hindi pwede yun. Ikaw ang gagawa. Klaro ba yan? Yes! Ito yung mga bagay na kinakatakutan natin. Fear. Sa negosyo natin,
Bakit hindi nawala ang fear? Kasi first time mo dito eh. First time mo mag-network. Sanay ka sa trabaho, sa negosyo, o sa eskwela. Lahat ng bagay kapag first time nakakatakot. First time tong web. First time sa school. First interview. Pwede nga maliligaw eh. Baka kalaki yan. Do you still remember the first time ka naligaw? Natakot ba kayo manligaw? Yes. Yes. Kasi baka ka mabasted. Masakit ba mabasted? Yes. Ano ba ang pakiramdam ng nababasted? Pwede pa ikwento? Hindi ko alam. Gusto ba ko? Ang takot ay nasa isip lang. Yes. Do you still remember your first kiss? Oh. Natakot ba yung first kiss nyo? O walang nalisoso, pwede mo kwento? I still remember my first kiss. Ilang taon na ba ako ng first kiss? 26 na ako nun eh. First kiss, 26 years old. Nung bata, wala pala malisoso ah. Nung bata ako, pag may nakikita ko sa TV, babae, lalaki, nagdidikit yung mga lips nila. Meron akong naramdamang hindi ko kaya explain. Naging curious ako, ano kaya ang paramdam nung humahalik? Eto na, first time! Tanda-tanda ko pa. Ang pangalan niya, Arnold. Badong pala, badong. Babae, siyempre. Okay na ba yun? Yes. Pati pues, ang first time, lagi na hindi makalimutan talaga. May lamesa dito, yung hari ko na dyan, saan ka ba? Medyo tuk-tuk-tuk-tuk. Nung pagtayo, at malapit na magdikit, yung mga lips na. Ramdam ko, amoy bihinin eh. Amoy bawang. Pero okay lang. Nagmahal mo, okay lang. Nung malapit na, bigla akong kinabahan. Why? First time. Hindi ko alam ang gagawin ko. Kakaliwa. Kakanan. Nakanga. Di ko lang. Tapos patila ako. Baka titin. Yung lips ko, di ba? Eto. Nung dumikit yung lips niya, sa malambot kong lips. Hindi mati si Kuya. Walang mali siya. Alam mo, sarap pala. Medyo kinilibutan ako. Tayo ng mga balahibo ko. May ko tumigas. Ako tumigas. Sarap. Hinahanap-hanap ko. Why? Kasi nag-enjoy at masarap. Tumumpisa, takot. Pero na-experience ko masarap, hinahanap-hanap ko. Walang pinagkaiba sa yung global. So, umpisa, matatakot, inervising kayo. Pag dumating yung time na kumikita ka na, hahanap-hanapin nyo ang nila. Kaya nga tumatagal dito. Lagi sila excited. Kasi, alam nila, maganda ang mangyayari. Hahanap-hanapin. Now, kaya ko ito sa inyo, ito yung first na dapat yung malaman, na dapat kang handa. Kaya dapat handaan to, kasi pinag-usapan ito, dreams. Tanong, may mga pangarap ba kayo? Yes! May mga dreams nyo, house and lot, savings, travel, di ba? Gusto ng kotse. Anong kotse ba gusto nyo? Ito Civic, di ba? Anong kotse gusto nyo, di ba? May sports car. Lamborghini, Ferrari, di ba? Mercedes-Benz, para classic, di ba? Gusto Mercedes-Benz? Yes. Anong kulay? Black, di ba? Mahaba. Lamborghini, di ba? Ang dreams para makuha, yun ito ha, kaya po kailangan nagpasan yung fear at rejection. The reason why we are here, because of our dreams. Ang dreams para makuha, malaking pangarap natin eh. Ang dreams para makuha, kailangan kumikita ka ng pera. Correct? Yes. Tingnan mo drawing. Ang laki ng pangarap,
ganyan kalaki ang kinikita niyo. Paano magkakasya ang malaking pangarap sa maliit na income? Kaya minsan mga tao, yung mga pangarap, pinapalit nila. Uy, ito pangarap ko, power, ang liit, oh. Diba? Pag maiksi ang kumot, matutong mamalugtog. Ba't hindi mo laki ng kumot mo? Sabihin, kailangan palaki ng income para ang pangarap ay makuha. Hindi papalitin ang pangarap. Ngayon, paano kumikita ng pera? Ito na. Pagkita ng pera, pwede kang mag-business. Pwede kang mag-OFW. Pwede kang mag-negosyo. Speak of OFW. Marami kayo kilala ba ng OFW na medyo maganda ng buhay ngayon? Oo naman. Kumpara sa mga employees sa Pilipinas, maraming OFW ang maganda ang kinikita. Maraming kilalang OFW ang ganda ng kita. Yun nga lang, ano ang risk mo? Malaki ang kinikita ninyo, pero iniwan mo naman ang asawa mo, pamilya mo, para magtrabaho sa ibang bansa. Correct ba? Yes. Ano ang mga risk noon kapag OFW ka? Ang anak nyo, lumalaki sa picture. Uy, grabe, anak ko. Ay, no, anak ko. Tumataba na siya. Uy, pare, anak ko, malaki pa siya. Uy, pare, anak ko, tinan mo. Kamukha ng kapitbahay namin. Nangyayari? Nakatawa pakinggan, malaki kinikita, pero minsan na-appeal sa pamilya. Meron kayo kilala na nag-upload ng 20 years? Yes. Yun na, importante malaman to. Meron 20 years na nagtatrabaho. Ang masakit, may mag-girlfriend, mag-boyfriend. Sabi niya, gusto ko magandang maging buhay natin. Gusto ko na pakasalan. After ng wedding, yung lalaki, nagtrabaho sa abroad. Nauwi lang siya once a year. For 20 years. Ang tanong ito, ilang taon na sila mag-asawa? 20 years sa papel. Pero physically, 20 months lang yun. Kasi once a year. 20 months, 1 year and 8 months. Correct ko ba yan? Kaya may mga kwento minsan, yung mag-asawa, nagkakahiyaan. Pag alis sa abroad, uuwi, nagkakahiyaan sila. Ay, musta ka na yan? Ay, asawa mo, musta ka na yan? It is not close. Tama? Malaking kinikita, pero may mga sakripisyo. Kinukwento ko sa inyo yun para malaman mo na hindi lang ang global ang paraan para kumita. Magnegosyo ka, pag nagnegosyo ka naman, daang-daang libo ang puhunan o milyon-milyon para kayo ay kumita rin ng daang-daang libong kita. Correct ko ba yan? Yes. Sa atin, ang pagkita ng pera, either mag-empleyado ka, magnegosyo ka, para makuha mga pangarap. Ang empleyado at negosyante, pareho may pangarap. Empleyado, magaling, masipag, matalino, lapas ka maaga, lagi overtime. Pero yung mayaman, yung boss, yung amo, yung kumpanya. Make sense? Yes. Now, ang negosyante yung mayaman. Hindi pwede magnegosyo lahat kasi we need big capital. Doon papasok ang in-global. Once mag-join ka dito, hindi kayo empleyado. Kayo ay negosyante. Negosyante ka, pero ang puhunan nyo, hindi ganun kalakihan. Maliit nga eh. Halos walang puhunan sa in-global. Kasi pag naglabas ka ng pera, makakatanggap ka ng produkto o serbisyo. More than value for your money. Tama ba yun? So this is your own business. Kaya dito, ang lagi ng chance yung yumaman kasi once mag-join ka sa in-global, ang tawag sa'yo, negosyante o boss. Pag boss kayo, control mo ang income. Control yung oras mo. Kayo, kaya ang pagyaman mo, nakadepende sa'yo. Kung paano mo ito siseryosohin. Klaro ba tayo doon? Yes. Fair bang business? Yes. Pangalawa, bakit maganda ang in-global? Kasi ina-apply yung isang batas. Law of leverage. Hindi mo gagawin mag-isa to. Sabi mo, grabe, mahihain ako, hindi ko kaya yan eh. Ikaw mahihain. Paano mga taong inibitahan mo, kakapalan mo ka? Maraming kilala. Correct? Nalileverage kayo. This is a helping business.
Kaya perfect ito eh. Bago kayo yumaman, kailangan yung mga taong inimbitahan mo, pagandahin muna ang buhay nila. Mga first timers, kaya kayo inimbitahan dito hindi para pagpirahan. Kung first timer ka, kaya kayo inimbitahan dito para tulungan. Ikaw muna ang iisipin. Kasi pag yumaman ka, walang choice yung nag-invite sa'yo, yayaman din siya. Yes. Amen. Family business. Ang maganda pa nito, family business. Kahit sino sa pamilya mo, pwede mong isama. Lolo, lola, kuya, ate, pinsan. Imagine mo pag lahat kayo nag-join sa Global, you are talking the same language sa bahay. Pag ikaw na may alam sa Global, hindi ka makasigaw ng power. Kukutusan ka tatay mo. Grabe, payaman. Dudugdug ka, di ba? Gusto ba ako? Just imagine mo lahat yan kay Global. Pag sigaw ng power, nasa grabe! Uy, grabe! Ang sarap ng luto ni nanay! Para kay nanay, 1 milyon! 1 milyon! Nagkakasundo-sundo kayo sa bahay. Ang gwapo ni tatay milyo-milyo pang palakpak. Di ba sa bahay pa lang masaya na? Pag sa bahay masaya na, paglabas nyo, dala nyo yan. Because you are talking the same language. Kapag ikaw lang, pigil ka. Hindi lalabas ang galing mo kasi pigil na pigil ang kilos mo. So far, maganda ba ang pinag-uusapan natin ngayon? Yes! Tingin mo ba, yayaman ka sa Global? Yes! Kung yayaman ka pala, at maganda pinag-usapan, bakit may kilala kayo, nag-join sa Global, hindi na yumaman? Sino yun? Kapitbahay mo, kamag-anak mo. Totoo. Marami nag-join sa Global, hindi naging successful. Bakit? Wala kasing alam. Bakit walang alam? Hindi nag-training. Wala kasing training. Yes. Di ba kapag-ibita? Ibig sabihin, ang Global, merong proven system. When we say proven system, susunod ka sa sistema, yung success mo, malakas ang ratio na maging successful ka. Kasi magpapayaman sa'yo dito, hindi yung galing mo, kundi yung sistema. Tama ba yan? Yes. Pero kahit anong ganda ng sistema, kapag pasaway ka, hindi ka matututo. Kaya dito sa ating training, marirealize mo, mataas na porsyento ang pag-uusapan dito, ikinokorek muna yung pag-uugali. Ikinokorek, ikinotono muna. Tama? 85% for you to succeed in this business is attitude. Ano yung remaining 15%? Yung 15%, yun yung skills. Bakit ang baba ng porsyento ng skills na mag-ibita ka? Eh kahit anong skills ang ituro sa'yo, kung pasaway ka, wala kang matutunan. Yes! Pero pag magandang attitude mo, yung simpleng turo sa'yo, madaling unawain. Kasi bukas ang utak nyo. Kasi ang utak natin parang baso. Ang baso, kapag may laman at nag-pour ka ng water, yung tubig, aapaw lang. Tama? Eh kahit saan ka salin, kung may laman ng baso, mahasayang yung sinasalin nyo. Yan ang utak mo. Kahit anong ganda ituro sa'yo, kapag nananaig yung kaalaman mo sa labas, yung kayabangan nyo, wala kayong mahutunan. Dito dapat baso ka, wala kang laman. Para pag kami ay nagsali sa'yo, lahat ma-absorb mo. So naman pala, yung utak na walang laman. Ito ay mga bobo. Yes, bobo ako. Ang point ko dito, kahit anong background nyo, empty your mind. Yes! Para makapag-pour kami ng knowledge sa mga utak nyo. Tanggalin nyo muna yan. Yan ang number 1 problem ko nung una. Pasaway ako distributor. Hindi ako kaya tuturuan. Kasi ang direct sponsor ko, staff namin. Desk clerk namin. Sabi niya, sir, para yumaman ka, kailangan lahat ng kasabihin ko, ituturo ko, sundin mo. Mahirap yun. Kasi ang boss niya. Alam mo sabi niya, sir, kung pag-usapan ng hotel, lahat ng tuturo mo, susundin ko. Kasi alam mo yan. Pero pagdating sa networking, ako ang nauna. At medyo may konting alam. Kung gusto maging successful, sir, wala kang choice. Tanong, gusto niyo maging successful? Wala kayong choice. If you want to become successful in life, listen, follow,
and copy successful people. Why? Because successful people, they think differently. They talk differently. They act differently. That's why they have different results. Nakakahawa yan. Tama? Okay lang ba kayo? Yes. So number one, thank you. Saan ka mag-concentrate? Baguhin muna ang pag-ugali. Two kinds of attitude. Kapag bago ka, mag-humble down ka. Paturo kayo. Yung pangalong attitude, para sa mga uplines. Kapag natututo ka na at gumaganda na ang buhay mo, dapat ka pa rin umaattend. Bakit kailangan pa rin umattend ng mga uplines? Para pag sila ay nagturo sa mga downline, yung downline susunod sa kanila. Kung si upline nga magaling masalita, kumikita, may grupo, umaattend, mas dapat ako umattend. Mas credible ka magturo kapag tinuturo mo, ginagawa mo. Pangalawa, sa attitude. Idagdag ko pa yung attitude of gratitude. Kasi kapag ginawa mo na seryoso negosyo, kikita ka. At pagganda ng buhay mo, huwag mo lalagay sa utak mo yung success mo. Marami kami kilala na distributor, walang pera, nung gumanda ang buhay, yumayabang. This is just a reminder, the more lumalaki ang income, huwag aangat ang paa sa lupa. Mas maganda ang tao, mai-inspire sa iyo, not because of your result. People will get inspired because kung paano nagbago ang pag-ugali mo. Yumaman siya pero napaka-humble pa rin. Tama? Nakaka-inspire na gano'n. Ang yaman nga, ay yabang naman, visit siya. Nagigage ba ako? So hindi basihan ng success yung resulta. Ang basihan success, paano ka naging mabuting tao nung naging successful ka. Yes nyo ako? Now, going back to attitude, ito ang foundation. Speaking of foundation, parang building. Ang isang building, bago itayo, kailangan bumukay ng pundasyon. Ang tibay ng structure, depende sa tibay o lalim ng pundasyon. Ang building, kapag walang pundasyon, humangin, gumagyo, mag-collapse. Ang building, it represents our dreams. Mas malaking pangarap nyo, mas malalim na kaalaman dapat kayo meron. Para pag dumating yung mga challenges, discouragement, rejection, hindi kayo basta-basta maapektuhan kasi matibay kayo. Meaning, akala nyo lang, nakaupo ka dyan at nag-power kayo. Hindi nyo malaman, lahat ng marinig mo sa amin, papasok sa subconscious mind mo yan. Para pag dumating yung mga challenges sa labas, hindi ka matitinag kasi may kaalaman kayo. Knowledge, from the word knowledge, if you know what you are doing, you have the edge. Lamang ang may alam. Yes. Kahit mag-multiple accounts ka, kapag wala kang alam, you'll be successful. Naka-single account ka ngayon at may alam ka, then nyo pa yung naka-multiple accounts. Yes. Paano yan? Naka-multiple accounts ka na, may alam ka pa. Wala kang choice. Yayaman at yayaman ka. Dito, talo yung mayabang, kulit, pasaway, mataas ang pride, mataas ang ego. Ang attitude, kailangan bigyan mo din ng time. This is business. Ang pagdating mo ngayon, part yan ng pagpapalago ng negosyo mo. Akala nyo lang, umate ka lang ng nego. Pero di nyo alam, ito ang magpapalago ng negosyo mo. Kaya importante, bigyan ng oras. Oras ang puhunan sa global. Ang confidence level ng tao, pag may alam ka, you're very confident. Ang isang estudyante, bago pumasa ng any kurso niya, kailangan mag-aral. Magkakapag-aral ka lang pag may oras ka. Pag may trabaho ka, para ma-master mo trabaho mo, kailangan aralin mo, kailangan ng oras. Sa negosyo na sa atin, ganoon din. Gusto maging successful, mag-invest ka ng time ngayon. And time will come, mag-harvest ka sa negosyo natin. Yes. Claro, na. Tingnan ko maganda ng attitude mo. Nakukuray ka na. Ang next mong gagawin, pag maganda ng attitude nyo, patasin mo naman yung belief mo.
Kasi may mga pilosopo eh. Oh, mabait naman ako ah. May nag-humble down naman ako ah. Hindi mo kung mabait ka, yaman ka na. Sana lahat ng mabait, yumaman na. Mabait ako ah. Kulang yun. Meron pang next doon, ang tawag doon, yung belief system nyo. Tandaan nyo ha, makapansin mo, merong attitude, merong belief, parang ano to eh, parang ingredients. Kailangan kumpleto ang recados. Ang isang cake, maraming ingredients yan. Flour, sugars, salt, ano pa? Water, oil, ang dami, di ba? Subukan tanggalin ng sugar ang cake. Nag-iba lasa. Para sumarap ang isang cake, kailangan kumpleto ang ingredients. Ka-success, may mga ingredients din. Aside from attitude, meron mong belief. Sa belief mo, hindi 85, kundi 100%. Bakit 100%? Kasi kapag hindi ka 100% naniniwala sa ginagawa nyo, hindi mo ibigay yung best mo. Uy, grabe, payaman sa inyo naman, dami mama doon. Eh, baka hindi ko kaya ito, huwag na lang. Hindi, kaya mo rin yan. Walang sulong ka eh. Pero pag 100% ang belief naniniwala ka, lahat ng gagawin mo paraan. Kasi 100% naniniwala kayo. Tanong, 100% ba naniniwala kayo na kaya maging successful sa negosyo? Hindi na sumasagot. Di ba? Yes. Kailangan maniniwala mo kahit member ka bago mo lang join ngayon. Kailangan sa utak mo, tapos na yung boxing. The more na join ka, alam mo na payaman ang pagpunta mo. Ganun ka naniniwala. Kasi pag ikaw ay nagdududa, hindi mo ibigay ang best mo. Kapag sinabi mong grabe, di ka kaya ang iyong global. Congratulations, di mo nga ito kaya kasi sinabi niyo na. Our thoughts lead to feelings. Feelings lead to action. And your action can create either negative or positive result. Kaya dapat ito, puro, kailangan ako maging successful dito. Kaya mo gawin yun? Yes! Powerful ang word. May power ang word. Kaya mag-iingat ka sa lumalabas sa ibig ninyo. Do you agree na may power ng word? Yes! Do you agree na may power ng word? Yes! Everybody, please touch your head. See? May power ang word. Sinabi, ginagawa. Pag uwi mamay sa bahay, humarap lahat sa lamin. Meron pa kayo sa lamin sa bahay? Pagharap mo. Kailangan pagharap mo, nakita mo sarili mo. Pag iba nakita mo, tumakbo ka na. Seryoso to. Kausapin mo sarili mo. Grabe, ang pangit ko. Kapag sinabi mo yon, pakiramdam nyo, pangit ka na. Kasi yung condition your mind na pangit ka. Kaya ako, naging habit ko na. Ugali ko na. Pag may nakita ko sa lamin, kotse, may salamin, dito sarili ko. So sabi ko, grabe ka rin. Ang gwapo mo. Ang chup-chup. Gwapo. Wala akong pakialam. Kung hindi gwapo ang tingin ng tao sa akin, wala akong pakialam. Basta ang feeling ko. Kasi pag feeling mo gwapo ka, magiging confident ka eh. Sa pagtayo, sa paglalakad, sa pagsalita. Yung nagkataon, Kaya sabi niya, 100% belief. At kapag naniwala ka, kailangan consistent ka. Yan. Ibang tao, pag mayroong seminar, yes, power. Iba payaman. Pag-uwi, payaman kaya talaga. Naniwala ka, mayaman ka ngayon, bukas makalawa dapat gano'n. Tuloy-tuloy. Hindi pahinto-hinto. Kasi pag pahinto-hinto kayo, parang gano'n, talaga yung aeroplano. Nag-take off. Nang pahinto-hinto. Nangungos ang runway. Di ba kalipad? Kasi pahinto-hinto. Paano kaya masin ko? Ba't kung pahinto-hinto ka? Mag-global kayo. Bukas hindi naman. Kailangan tuloy-tuloy.
Ano ba yun? Yes! 1% belief. Respetuhan tayo sa religion. May mga Diyos pa kayo? Yes! Do you believe in God? Yes! You always pray, Lord, give me an opportunity para magbago buhay mo. Hindi si God bababa sa langit. Episode dito. Hindi gano'n eh. Si God gumagawa ng mga paraan para ang mga prayers ay masagot. O malamang, ang global, isa sa mga sagot sa prayers natin. Correct ba yun? Number one, believe in God. Huwag kakalimutan yun. Pangalawa, believe in the company, believe in the product, believe in the marketing plan. At syempre dapat paiwasan kayo sa mga taong nag-invite sa inyo. Importante ito ha. Kasi pag bago kayo, kailangan may nag-guide sa'yo. May nag-mentor sa'yo. May nag-coach sa'yo. Ang tawag doon, upline. Believe, respect, follow, trust your upline. Look at me. Follow your upline. Kung tama ang tinuturo. Kapag mali ang tuturo, do not follow your upline. May utak naman kayo eh. Pero pagiging thankful kay upline, huwag mawala. Kasi si upline ang ginamit na instrument kung ba't makita ang negosyo ito. Yes! Laro ba yun? Yes! Kung upline yung seryoso, committed, follow, trust, respect your upline. Kasi sa umpisa, malaki ang participation ni upline sa inyo. Siya ang mag-guide, mag-lead, mag-train, mag-motivate sa'yo. Kung si upline nasa taas na, may mga resulta na yan. Kayo ay nasa baba pa, ang goal ng mga uplines, tulungan kayo makaakyat dito. Ang good news sa mga taong committed na upline, seryoso, management, hindi basta-basta sumisigaw yan para makaakyat sa taas. Ay! Alag! Balik na kayo! Hindi ganun. Yung upline bumababa sa comfort zone nila. Mga upline nyo, pupunta ng lugar mo, mag-set ng mga activities, mga events, para turuan ka. Parang management, di ba? Kahit pagod kami, pwede kami, pag may mga training, ganoon pa rin kami. Gumagawa kayo mga activities para sa inyo. Para pag-akyat nyo, hindi ka mahirapan. Kapag, imagine this ha, pag may humahawak sa'yo at packet ka, nakakatulong ba yun? Yes. Kasi mas may presang umaangat, magpapangat sa'yo. Ganun ang ginagawa ng mga upline at ng management. Tutulungan kayo sa pag-akit nyo. Look at this. Sana request ko, paghawak sa'yo, para tulungan pa umangat, huwag kayong magpabigat. Kasi kapag nagpabigat kayo, bibitawan ka namin. Yun ang sagot kung bakit iniiwan ni upline si downline. Why? Ginawa ko lahat ng paraan. Tulungan siya, supportahan siya, i-guide siya, i-lead siya. Ayaw makinig, ayaw sumunod, ayaw magtiwala. May training, ayaw sumunod. Pag ang downline niya pabigat, lahat ng parang ginagawa niyo to support them, at ayaw magpatulong, keep distance. Doon kayo magpo-focus sa mga downlines na gustong magpatulong. Masarap tumulong kapag ang tao gustong patulong. Masarap magturo kapag ang tao gustong paturo. Imagine nyo kung ako nagtuturo sa inyo ngayon, wala kang kabuhay-buhay. Minsan ang galing ng speaker, ng trainer, ng upline, lumalabas, depende sa student o sa downline. Ipakita mong ikaw ay interesado. And that's one of the reason kaya tumutok yung upline ko sa akin, yung mga mentor ko, the late Francis Miguel, Jude Kinanan, bakit? Nakita lang hindi ako magpaturo eh. So nung nakita nila akong naging interesado ako, buhos yun. Ang sabi sa akin, dahil habang may time ako sa iyo, dumikit ka na. Kasi not all the time, magkasama tayo. Bitin ko kung 6 months na, 1 year na, kayo pa rin ni upline ang magkadikit, matakot ka. Bakit? Ikaw lang ang downline niya. Kailangan dumating yung oras na yung upline, hihiwalay sa'yo. Kasi may panibago naman siyang tuturuan. At ikaw naman, na tinuruan, ita-transfer mo yan sa mga downlines nyo. Nagmumultiply ka na. Are you with me? Yes. Habang bago kayo, ang word namin doon, o term namin doon, dikit sa upline. Ilang weeks o months, nakadikit ako sa mga mentors ko. Pag wala akong invite, nakadikit ako sa mentor ko.
Yung-obserbahan ko, apply ko. Paano magsalita? Yung kilos, yung galaw, yung jokes, yung baba ng boses, yung taas ng lahat dinopya ko si apply. Kaya nga yung word copy apply eh. Okay, okay. Ano, babae na doon. Anyway, ang tip ko sa inyo, paano yung apply nyo bago pa lang? Go, listen, are you listening? Go to the next upline. You mimic someone. May gagayahin kayo dapat. Nagkataon lang, yung mga upline ko, especially the Ray Jude Kinanar, kapag nagtuturo yun, mabilis na magsalita. May pagkabulol din. So yung style niya, kaya kong gawin. Kaya kong kopyahin. Tama? Kaya hindi ako nahihirapan. You mimic someone. Kasi pag lagi mo katabi yun, mahahawa ka eh. Kukopyahin mo yung mga taong kaya mong kopyahin. Hindi yung, halimbawa, super galing ang apply mo. Super galing yan eh. Hindi ko kaya gawin yan. Hanap ka ng alam mo, makakagaling kopyahin. Kasi ako? Yes. O para naman magaling ang kopyahin ng downlines mo, sisimpihan nyo lang yung mga turo. Hindi mo kailangan magaling magsalita. Importante lang, kang kumonek sa tao. O simple tip ito ha. Sa art of communication, tanda mo to. Very important to. If you want to convince yourself, use your head. But if you want to connect with people, use your heart. Kapag na-transfer mo yung emotion mo, sincerity mo sa tao, people will trust you. People will respect you. People will follow you. Gusto ba ako? Yes. Sa pag-network, sa pagkakausap, sa pag-mentor, gamitan mo ng puso. Malaking tulong yon for you as an upline. Pag may upline, may downline. Ang goal ng upline, kapag may kang prospect, hindi para magtirahan. Kapag pera ang habol mo lagi, lalayo ang pera. Believe me guys. O downline, kumusta ka na? May pay-in bang bago? Wala ba akong pay-in upline? Wala kang pay-in! Wala kang si-pay! Nagulat tayo, gulat. Tabi-tabi na nga dyan. Bumat ito, walang... Ang tingin sa tao na yung pera. Train, motivate, inspire, lead your downline. But how can you train? How can you motivate? How can you lead your downline kung wala kayong alam? So babay na naman yan, attitude. Pag may alam ka, yun ang ituturo mo. Apply mo, may tanong. Apply, 5 ang inibitahan ko. O ano nangyari? Apply, pawet, hindi sumali. Hindi sumama. Ikaw naman, ano? 5 inibitahan mo, hindi sumama. Ako nga, 6. Hindi na sumama. Ang hirap, no? Mag-tweet na kaya tayo. Hindi matong ka pa. Ang role ni upline, kapag si downline ang hina, kailangan malatag ka. When you are up, you go down. When you're down, you go up. Ano sabihin? Kapag si upline motivated, inspired, share your motivation and inspiration sa downline. Pag si upline problema, huwag kang magpapakita sa downline mo. Doon ka muna kay upline. Huwag may downline, grabe. Nahirapan ako. Na-reject ako. Na-reject na rin ba? Dapat na-reject ka. Tayo, hindi ganun. Gets? Kumukuha ng strength si downline ay upline. Kaya dapat power. Grabe, putlang sa butong payaman. Lakas ang dadag. Huwag lakas ang dadag. Huwag pa yung star mo eh. Hindi na alam. Upline, 10 inibitahan ko, hindi umaten. Ang sagot, okay lang yan. Basta ginawa mo yung best mo. Okay, hindi sumama kasi nakamuti ka eh. Diba? 20 inibitahan. Hindi sumama, upline eh. Okay lang yan. Ginawa best mo. Okay lang yan. 50 inibitahan. Hindi sumama. Ano sagot? Ha? Okay lang yan. Okay lang yan. Okay lang yan? Okay lang yan. Ang hindi okay,
In-invite mo 50. Ikaw pa yung sumaw. Umalis 51. Ha? Kasama ka na. May magic dito. Mawala silang lahat, okay lang. Huwag ka lang. Yes! Kaya hindi ka dumarating yung downrise mo kasi hindi ka pa ready. Tulad ni, example, lahat kayo bibigyan ko ng 1,000 downrise. Tig 1,000. Masaya kayo? Yes! Tanong, kaya mo i-handle? No! No. 3 downline mga pasaway, sakit ng ulo eh. Downline ko pasaway. Ilan ba downline mo? Siya lang. Siya lang. Siya lang hindi mo kayang i-handle. 100 pa kaya? 1,000 pa kaya? Does it make sense? Yes! Yun ang sagot. Kung bakit wala pang downline ang iba sa inyo na malaking grupo. Kasi kapag dumating yun, masasayang lang, aalis din. Kasi hindi mo kayang i-handle. So, all of these are preparation. Kapag wala pa si downline, prepare ka pa. Para pag dumating yung downline, kaya mo i-train, i-lead, i-motivate at i-inspire. Yes! Kaya lang okay lang yan. Hataw ka pa. I-prepare ka lang. Pero hataw ka. And time will come, nandiyan yung mga agila mo, kaya mo silang i-guide. Preparation. Are you learning? Yes! Huwag mo lang gawin literal. Uy, sabi ni Upline, kapag nag-join ka yung downline mo, naka-ready na. Hihintayin ko sa bahay. Upline! Upline! Ako yung sugo. Walang kakatok sa bahay mo. At magpaparecruit. Ano yun? May nung subo, baka yung downline ko, yun na yun. Guess nyo? Yes! So may hard work. Invite ka ng invite. Then finally, prepare ka na. Pag prepare ka na, andyan downline mo, agila, ay malang. Yes! Upline, downline. What do you notice? In global, this is a relationship business. Mahirap magtrabaho, mag-build ng network kapag may galit sa puso. Upline! Galit ako sa iyo. 1 taon, hindi ako mag-recruit. Sino naapektuhan? This is your own business. Mind your own business. Huwag ka mag-recruit, sino maapektuhan? Ang point ko lang, para mas maganda ang negosyo natin, kapag na-feel mo na meron kayo hindi pinagkakaintindihan ni upline, ni downline, pag-usapan ka agad. Huwag niyong papalakihin ang issue. Ganito ko upline. Galit ka, hindi niya alam, galit ka. Sino ka ba? Asar mo sa'yo. Pingabi mo. Sino lugi? Ikaw. Tandaan mo to. Hindi to power lang. Taunahin mo eh. Relationship business. Hindi nyo man ma-perfect yun. At least, malaking tulong. Habang nag-uumpisa ka mag-build ng network, si downline, ito usapan natin ha. Respect. Apply lang ako kasi ako inauna. Pag may issue tayo, pag-usapan natin, upo natin. Because we are both professional network marketers. Yes! Professional people. Oh. Kapag gano'n ang negosyo, dapat ipa-feel mo kay downline na naniniwala ka sa kanya. Applying! May downline ako eh. Asan? You know? Saan? You know? Yung naka-shorts, yung mukhang tanga. Ayun. Tingnan mo, walang kapotensya mo. Walang kapotensya, mukhang kulugo. Tingnan mo. Diba, hindi mo nadinig ano ka pa? Tingnan mo, wala ka ng potential, ba't mo inibitahan? Make sense? Yes! O, anong rule? Kapag mayroon kang inibitahan, oy, tinan niyo ako. Once inibitahan mo yung downline mo,
Kaya mo inimbitahan, hindi para pagpirahan. Itong down nito, itong taong to, ito yung next kong tutulungan para hindi ba? Walang kwenta. Kapag the field, a downline, si Apre na iniwala sa akin eh. Mas dapat akong maniwala sa sarili ko. Doon papasok yung, you have to believe in yourself. Bago maniwala ibang tao sa inyo, maniwala muna kayo sa inyong sarili. Yes. Magaling ka, champion ka, unique ka. Alam niyo bang unique kayo? Yes! Yes or yes? Yes! 7.8 billion ang populasyon sa buong mundo ni isa walang magkaparehong thumb mark. Ganon kayo ka-unique. Alam niyo bang champion kayo? Yes! Walang mga malisyoso ha. Kwentuhan lang to. Alam niyo bang champion kayo? Yes! Just for the sake of kwentuhan lang. Walang malisyoso. Let's talk about science. Sabi nga, science. Science! Ito nung tayo ay nag-aaral nung elementary o high school, may science. So saan nag-usapan yung anatomy, katawan? Pag putol ka. Sugar ba? Sugar, kapag sugar. Anyway, science, di ba? Yung science, katawan, ang tao, walang pag-usapan. Walang mali siya, di ba? O science. Yan. Ito naman, para patunayan ko yung champion. Kailangan, pag ikukwento ko ng isang bagay, kailangan i-prove mo, yung sinasabi mo. Ano yung champion? O champion, umpisa natin, lahat kayo champion eh. Alam niyo si Milya? Yes. There are millions of trillions of cells. Millions of sperm cells. Alam niyo ba na-google ko? Hindi mo google pa yan. Yung si Milya pala, nag-meeting pala yan. Nag-meeting pa. Yung nanay. Yung si Milya. Nag-meeting mo si Milya. Uy, kayo makakapa si Milya. Kaya narinig ko. Sabi ni Daddy, may gagawin siya ni Mami. Mamayang alas 10 ng gabi. Pag sigaw ni Daddy ng kaya na, magtakbuhan tayo. Ano siya? Inumpisa ng 9 p.m. Ang tawag na doon, warm up. Science. Sa kwarto, ha? Sa kwarto. Madilim. Wala kang makita kundi dalawang taong, wala kang maririnig kundi dalawang taong humahalinghing. Mga 9:30 na. Mga 9:40 na. Pagputok. Sumigaw si Daddy. Ayan na! Mga similya naguna-una. Walang nakapasok na similya. Nang hinaan ba sila ng loob? Hindi. Sabi ng mga similya, huy, tapa ko similya. Huwag tayo manghinaan ng loob, ha? Bakit? Kanina. Narinig ko, sabi ni Daddy, pero sa second round, di Mami. Basta po, siguro ni Daddy na kaya na, takbo tayo ulit. Inutusan ulit. Mga 10:30, walang marinig, kundi mga 10:49 na. Papangit! Nung alas 12 na, sabay sigaw ni Daddy. Ano na naman? Pasok. Tantatin. Guys, ilang milyong similya ang nagbanggaan. But, ikaw ang nakapasok. Ikaw ang nabuo. Yes. Ikaw ang naging tao. Doon ka lang sa atin mo. Nakakatawang pakinggan? Totoo yun. Imagine mo yun, ang dami nyo. At kung champion ka, you deserve a good life. Yes. The moment nandito ka, may purpose ka, may kabuluhan ka. Hindi ka mananalo doon nung wala lang.
Nanalo ka, wala lang. Tama. Wala mo offend. Kung ano ang resulta mo ngayon, ikaw ang gumawa niyan. Hindi mo ginamit yung pagka-champion nyo. May kasabihan, pag pinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan. Pag namatay kang mahirap, tayo ang gumagawa ng buhay. Pag may mayamang tao, interview mo, Brad, ba't ka mayaman? Ang sagot, diba? Very confident ako. Kaya mayaman, lolo ko mayaman, lola mayaman, nanay, tatay mayaman. Kaya ako mayaman. Yabang, confident. Yung ibang mahirap, interview mo. Ba't ka mahirap? Mahiyain pa eh. Kasi lolo ko mahirap eh. Lola ko mahirap. Ate at nanay ko, nuknukan sa kahirapan. Kaya ako mahirap. Oh, yung ibang mayaman ulit ang medyo. Ba't ka mayaman? Ano mo sagot? Kaya ako mayaman. Yung lolo ko mahirap. Lola ko mahirap din. Aray ko yung nanay ko mahirap din. Pati ang tatay ko mahirap. Kaya ako yumaman. Nagsikap ako yumaman kasi ayaw kong matulad sa kahirapan ng mga tayo ang gagawa ng paraan para gumanda ang buhay mo. Hindi yung kahit sa wag mong gawin basihan kung sino magulang mo, saan ka pinanganak, saan ka nag-aral. Ang tao para yumaman, you need right opportunity. Question, do you think itong ating kumpanya, this is the right opportunity? Yes! Bakit? Kasi regardless ng edad, pinag-aralan, kulay, relihiyon, kaalaman, yaman, hindi na usapan yun eh. So this is the right opportunity. And for you to succeed in life, kailangan sa right time ka. Maganda nga ang kumpanya. Ba't hindi sumasali iba? Hindi pa right time eh. Kaya lahat ngayon, nasa right opportunity. This is the right time. Pero para kung ka maging successful, kailangan right person to muna. You have to believe in yourself that you are a champion. Ano ba? Are you learning? Yes! Maganda ang attitude, mataas ang belief, haluan pa ng another ingredients. Palaliman mo ng konti, bigyan mo ng commitment. Bakit kailangan isama ang commitment? Ang commitment kasi, may mga sakripisyo yan eh. Tama? You have to sacrifice something to gain something. Hindi pwede kang lumaki ang katawan mo na wala kang exercise. Hindi ka pwede tumalino o magkaroon ng alaman kung di ka mag-aaral. May commitment. At kailangan mayroong sakripisyo. Speaking of sacrifices, commitment, who among you here in this room nanggaling pa sa medyo may malayong lugar? Nag-commute. Saan ka nanggaling? Nag-meeting. Sa seryoso ka? Galing ka Laguna? Parang mga Tagalog mo. May Cavite? May Cavite? Parang Cavite. May Bulacan, may Pampanga. O ngayon, halos lahat kayo nagbiyahe. Na-traffic, gutom, Yes. gumastos pamasahe, Wow. nauhaw, napagod, nagutom, ha? Alam niyo ba sa mga ginawa niyo pagdating dito ngayon? Nagbigay kayo ng commitment. Yes! Why? Kahit malapit ka lang dito, the moment maghintay ka ng pinakamatagal na elevator sa buhay mo, at nakapunta ka dito, commitment na yun eh. Hindi pwedeng komportable ka lang. Kaya nga may mga sacrifices. Question. May mga pangarap pa kayo? Yes! Since nag-start ang Global 18 years ago, yan ang tanong namin. At pare-pareho ang sagot ng mga tao. Yes! May mga pangarap kami. Nasaan yung iba? Ba't nawala? Pareho mo rin yan. Sumisigaw. Kasi nagbabago ang desisyon. Depende sa sitwasyon. Committed ka lang, nag-i-enroll ka lang kapag komportable ka. Like what? Walang ginagawa sa bahay, maka-attend ka.
Uy, ano ka sa seminar? Kasi may mga kwento si Limpin, Tatatining, sayang, di ba? Iba sa inyo, huwag naman sana, kaya nandito, pinwersa ng upline. Iba, kahiyaan. But because of this training, malalaman nyo, ano ba yung lalim ng commitment? Ang commitment, hindi mo inaabangan kung gaano katagal ang seminar. Grabe, ang ganda ng seminar. Kailan haba. Huwag kayong mag-complain na mahaba, matagal, pagod, puyat, uwi ka pa, matraffic. Huwag kang mag-complain, excuses yun eh. Wala ka pa sa global, dami yan napupuyat, nakapagod, natraffic ka nabubuto. Yes! Ang good news dito, mapuyat ka man, magutom ka man, matraffic ka man, medyo mabawas ang pati yung masahe, okay lang yan. Kung alam niyo naman, magbabago ang mga buhay. Do this business, wala na complain. Tama? Ang commitment din, huwag pa ng paraan, bakit ko gagawin ang negosyo to? Kailangan may paghuhugutan kayo eh. Kailangan kumuha ka ng inspirasyon. Ba't pa kayo maging global? Para saan pa? Iba dyan, para sa magulang, sa anak, o sa asawa, o magkaroon ng time. Iba yan eh. Ang point ko lang, maghanap kayo ng paraan para ma-inspire kayo na tumuloy sa negosyo to. Mag-commit ka sa global, do this business, whatever. Yes. Are you learning? Yes. If you will notice, madali pala yung flow. Eh, paano pa yan? Sa kwartong to, tumatawa kayo, natututo kayo siguro. But sa labas ang labanan. Sa labas, kahit maganda ang topic dito, Discourage. correct. Sa katerbang discouragement ang na-encounter nyo. Papasin mo, nung una natanggap mo rejection, pero habang tumatagal, may danger yon. Paano kapag 2 months ka na, 3 months ka na, 6 months ka na, wala ka pa resulta? Aasahin ka na naman lalo. Tama? Paano yung kumita ka ha, lumaki grupo nyo, na-attrition ka. Tama? Kapag dalawang klase ng discouragement, sa mga bago at sa mga tagal na kumita. Pag kumita na, pero discourage pa rin. Kaya dapat ma-address natin. Paano minamaster ang discouragement? So, umpisa, do not entertain any negative thoughts. Especially kapag bago kayo. Pangalawa, stay away from negative influences, negative people, mga dream stealers, iwasan yon sa mga bago. Sa mga luma, na medyo 6 months, 1 year, 2 years, discouragement, mahirap pa din. Pero lagi mo tatandaan, pag may mahirap, may madali. Napakadali. Madali ba to? Gaano kadali mag-quit? Ngayon pa lang sa kwartong to, medyo natakornihan ka o nabaduyan ka sa presentation ko. In reality, any minute now, pwede ka naman tumayo eh. Pwede ka lumabas, pwede ka umuwi. Pwede ka mag-quit, correct? Yes. Pero pag nag-quit kayo, hindi kayo nag-quit kay Arnel Limpin as a speaker nyo. Hindi ka nag-quit sa global eh. Hindi nag-quit sa sponsor nyo. Nag-quit kayo sa chance mo na makuha yung mga dreams nyo. Yes. Mag-quit ka. Anong pakialam ko? Pakialam ko sa'yo. May nakita ka ba? Grabe yaman oh. Brad, ba't mayaman yan? Nag-quit kasi yan eh. Walang ganon. Huwag ka na mag-quit. Pag napagod ka, magpahinga ka lang. Yes. Kaya hinto ka, sumito ka, tapos na. Sa matagal na. Okay. Sa matagal na. Bakit meron kayo nabalitaan? Kumikita before, bigla nawala. Na-attrition. Correct? Mas lamang kayo, sa mga bago kasi, meron ng skills na-develop. Yes. Pag na-attrition ka, hindi mag-time ka ulit. Law of nature. Tandaan nyo, walang puno na lumaki na hindi nalagasan ng dahon. Yes. Yes. Tama. Bakit nalalagas ang dahon? Kasi yung dahon, bulok, tuyot.
Humangin lang, ma-shake lang ang puno, nahuhulog. Pero ang good news, yung mga nahuhulog na dahon, sometimes, yan pa nagiging fertilizer para maging healthy ang puno at mamulaklak. Parang network yan. Minsan may mahuhulog siyang downline. Nawawala. Bakit nawawala? Kasi bulok. Bulok. Kasi tuyo. Tuyo. Nagkaroon ng konting challenge, mawawala na downline mo. Okay lang sila kapag komportable, pag may pay-in, pag kumikita. Kapag wala na, wala na. Ang good news naman sa mga grupo dito na nutrition, yung mga taong nawala sa inyo, sila ang gawin yung fertilizer. Sila ang magpapalakas ng mga puno mo. Discouragement, tandaan nyo. Part yan. Mayroon pa discouragement? For me, isa ito sa nagpalaki ng grupo ko. Diyan ako tumibay. Paano nangyari ng discouragement ay tutulong sa'yo? Pakita ko ng classic example. Maniwala ka sa akin, mabaliwa dito. Gaano kaganda discouragement? Ikaw to? Maswerte ka, inibita mo sa kaliwa, sa kanan, dumadami. Pag dumadami ilalim nyo, kikita ka? Yes. Pag kumikita ka, masaya ka? Yes. Yung down mo, ginaya ka. Invite siya ng invite. Lahat inibita niya, puro negative, negative, negative. Apply! Please motivate me! Bakit? Mahirapan na me! Lahat inibita ko ay sumama. I-motivate daw sila. Nagulat ka? Paano yung motivate mga tao to kung wala kang alam? Ano nahirapan kayo? Yari tayo niyan. Ano gagawin natin? Di ba? Paano mong tuturuan? Yung motivate daw rin mo, hindi mo na-experience, yung experience, basta kaya mo yan. Ano gagawin ko? Basta power. Ang taong magaling magbigay ng mga trainings, motivations, inspirations, yung mga taong bugbog, nabugbog sa discouragement. Yes. Bakit? Kasi may pag-uhugutan yan. Kaya every time may discouragement, i-welcome yun. Especially na bibig ang network. Kasi yung mga discouragement na yun, ang ikukwento mo sa mga downline mong nahihirapan. Yun ang puhunan nyo. Kailangan may hugot ka. Saan katerba ang hugot ko? 26 years experience ko. During my early years as a network marketer, naubos na ng downline ko. At ratio, nahatakan ako ng kotse. Pinagtawanan ako, best friend ko nawala. Lahat yun, dinanas ko. Pero yun pala, ulit ang magpapalaki ng grupo ko. Hindi lang material things. Pero yung knowledge na na-impart sa akin, na minsan pwede mo i-apply kahit hindi network marketer ang kausap nyo. Nagiging blessing ka sa maraming tao because of your experiences, because of those challenges. Hindi lang to power! Grabe! Hindi, malalim to. Tama? Gagaling ka dito. Titibay ka, paano malalaman nag-improve ka na? Malalaman mo nag-improve ka na kapag kumakapal na dibdib nyo. Wala kang nararamdaman. Sino dito yung nakapagsuot na ng sapatos na masikip? Taas ang kamay. Ba't yung sinuot? Masikip na nga. Kasi branded. Maganda. Regalo sa'yo. Uy, parang masikip ang shoes mo. Uy, hindi oh! Hindi masikip. Nakaliko na yung mga daliri mo. Di ba pag ang sapatos masikip? Kapag ang sapatos masikip, ano mangyayari sa paa? Magpapaltos. Kumao. Pag nagpaltos, tanggalin mo yung balat. Bigyan mo ng asin. Pag nagpaltos yun, pabayaan mo lang, matuyo. Pag natuyo yun, isuot mo ulit sa sapatos. Masakit pa rin. Isuot mo ulit. Masakit pa rin. And time will come, halos wala ng pain. Kasi may kalyo na yung paa mo.
Kailangan ng dibdib nyo kinakalyo. Yes. Sa unang ibita, rejection, discouragement, matsakit. Rejection, discouragement, matsakit. Rejection, discouragement, matsakit. And time will come, rejection, wala, manhid ka na. Ibig sabihin, kapag ikaw sensitive pa, damihan nyo pa, discouragement. Yes. Hanggang mamanhid ka. Yes. Hanggang ito mahalo dibdib ko. We are 8 in the family. Masabi ko lang, what is hindi sa pagmayabang? Siguro kayo isa sa ako yung pinakabait ang buhay sa pamilya namin. Sa walang magkapatid. Hindi yung ganito. Sa walang magkapatid, ako ang pinakabait ang buhay, di ba? Ni isa, walang sumama sa akin. Minsan nga meron kong kapatid, malalaman, uy, Limpin! How are you? Oh, paano mo si Arnel Limpin? Taga-in global, kapatid mo siya. Uy, kapatid mo si Arnel! Selfie tayo, mama, di ba? Siguro mayaman ka na ngayon. Kasi si Arnel Limpin, marami siyang natulungan, ano yung mama ng tao? Sabi ng ibang utol ko, hindi. Si Arnel lang mayaman sa amin. Kasi swerte siya. Una, sabi ko, huwag mo kami sabihin swerte ako. Kasi once na yung swerte ako, tinanggap niyo, malas kayo. Tama ba yun? Yes. Anong point ko? Pamilya ko halos masama eh. Ibang prospecto, kasi mga okay lang. Ang point ko, na-master ko kasi ito. Every time may discouragement o mga hindi sumasama sa akin, I always respect people. Ang role mo is share opportunity. Pag ayaw, okay lang. Sinong gusto? Ikaw, halika, magtulungan tayo. Yun ang prinsipyo ko. Hindi ako na-apekto dito. Kasi sabi sa akin ng mentor ko, master, manage your emotion. Hindi mo ma-handle ang discouragement kapag hindi mo na ma-master ang emosyon mo. Ang ating kilos, kadalasan, depende sa emosyon mo. Pag may nag-text sa iyo at galit ka, kahit ang text nun, ang pangit na dating. Depende sa emosyon mo. So master and manage your emotion. There's so many things in our life that we can control. Bagyo, lindol, hindi kayang kontrolin. The only thing you can control is yung attitude natin at yung action natin. Pag may baha at gusto mong tumawid, kailangan maglagay ng apakan o yung baha. Ito ang control mo. Pag may lindol, ginagawa niyo, lindol pa. Hindi, babato pa, paksa na ako ng mahapon. Duck, cover, and hold pag may lindol. O ngayon, sa network, pag may nangakong darating, hindi dumating, don't feel bad. Lago nangako mag-join. Hintay ko. Ha? Kailan mo nangako yan? Last year pa, hanggang ngayon wala pa din. Hindi mo control yung desisyon ng prospect nyo. Yes. Kahit nangako, binigay yung pera, baka binawi, baka budol ka. The only thing you can control is sarili mo. Yun ang masterin mo. Tama? You can choose to be happy, you can choose to be sad. Control mo yun. So ako, doon ko binaster ang utak ko. You cannot please everybody. Tandaan nyo. People pleaser kasi ang Pilipino eh. Gusto mo lahat na maayon sa'yo eh. May maglolo, nagbiyahe. Ako, namasyon yung maglolo. Sabi ng lolo, maganda ang pupuntahan natin ako. Kaya na medyo malayo. 4 na baryo ang ating dadaanan. Huwag ka mag-alala. May kasama tayong kalabaw. First baryo, yung bata nakasakay sa kalabaw. Yung lolo humihila. Sabi ng mga tao sa first baryo, grabing bata ito. Hindi na naawa sa lolo niya. Siya pa ang sumakay sa kalabaw. Pagdating sa pangalawang baryo, nagpalit. Yung lolo sumakay, yung bata humila. Sabi ng mga tao, grabing lolo to. Walang awa sa apo niya. Siya pa ang sumakay sa kalabaw. Pangatlong baryo, maglolo. Sumakay pareho. Sabi ng mga tao, grabe maglolo. Hindi na naawa sa kalabaw. Sa 4 na baryo, ang ginawa ng maglolo, bumaba. Hinila ang kalabaw. Sabi ng mga tao, Brad, yung maglolo, ang tatanga. May kalabaw ay sakyan. You cannot please everybody.
Hindi yun ang kwento. Ito ang kwento. Yung kalabaw, iniwan maglolo. Eh ang kalabaw, ang laki, ang taba, naglalakad. At ang naglalakad, nadulas, nahulog sa balon. Sabi ng mga tao, ano yun? Takbuhan sila. Uy, kalabaw, nahulog sa balon. Tingnan. Ang laki, ang taba. Mayroong iangat yan. Hindi natin kayang iangat yan. Ang gawin natin, dyan natin siya ilibing. Alino, walang pala. Hukay, tabon. Hukay, tabon. Yung kalabaw, lahat ng mga lupa na tumatama sa likuran, pinapagpag. Pinapagpag at pinapagpag. Yung pinapagpag, inaapakan. Pinapagpag, inaapakan. Yung mga tao, hukay, tabon. Hukay, tabon. Yung kalabaw, pinapagpag. Pinapagpag na pinapagpag. Pinapag yun. Pagpag, apak, pagpag, apak, pagpag, apak. Pagpag, apak, pagpag, apak. Kalabaw, nakatakas. Bakit? Lahat ng mga lupang pinapagpag niya, naapakan. Pinapagpag, inaapakan. Nakatakas ang kalabaw. Walang pinagkaiba sa global. Lahat ng mga tao mag-i-discourage sa'yo. Ipagpag mo, ipagpag nyo. Apakan, hanggang pagbuha. Ang pangalan sa global. Nakakapagod yun. Are you learning? Yes! Pakita ng gano'n, natututo ka ba? Kung gano'n kayo mag-isip, daan sa kwento, kung gano'n kayo mag-handle, listen, kung gano'n kayo mag-handle ng mga situations, challenges, madali ba negosyo? Sa iba mahirap, ito ang magpapalakas sa atin. Kontrabida? Yes. Sangkatir? Katir patuloy. Sangkatir bang kontrabida yan? Tandaan nyo, ang pelikula, gumaganda naman, hindi dahil sa bida. Ang pelikula gumaganda because of kontrabida. Mas maraming discouragement, ibig sabihin, sila ang nagpapaganda ng inyong mga istorya. Are you learning? Yes! You want more? Yes! Natututo ka ba? Yes! Nag-enjoy ka ba? Yes! Tama, yun dapat. Saan ka nakakita na sa lugar, pinapayaman ka na, pinapasaya ka pa. Tama. Papasok doon yung word na excitement. In global, this is people's business. Kailangan masayahin ka. Maganda ang aura mo. Hindi pwede malungkutin ka dito. Mag-iimbita ka. Subukan yung mag-imbita ng malungkot ka. Gusto mo yung mama? Sama ka sa akin. Ang saya-saya namin. Ano kasama sa'yo? Oh, nung kayo nag-aaral, sa mga baboga barkada, obserbahan nyo, kung sino yung joker, masayahin, ang daming tropa. Yung mga matalino, na suplado, walang barkada. Tama? Pag may mga inuman, gusto pa sa akin masayahin. Uy, tsamahan, late na tayo, session. Wala akong pera, okay lang, basta sumama ka lang. Magkwento ka lang, yun ang kaya mo. Okay, guys, nyo ako? Sa negosyo natin the same. Kung gusto mo, kagilihan mo ka ng grupo nyo, ng prospect mo, maging masayahin ka. At saan mag-umpisa na maging masayahin? Sa pagkikiti. Diba? Hindi ang pinagmasaya ka agad. Smile ka. O, try nyo, umiti kayo. Everybody smile. Kapag tumingiti ka, di ba yung pakanagka? Automatic. Yan. Smile. Hindi ka lang sa lugar. Okay, pala mas grabe, mayaman na rin. Ito na, ito ko na kwento, di ba? Kasi classic na experience ko sa topic ko smile. Imagine nyo sa medyo mahaba-haba presentation ko, listen, isang distributor lalaki, ang natandaan lang pag-ngiti. Kung sabi na rin, always smile na. Wala sa lugar eh. Nag-CR eh. Lalaki to eh, imagine. Gumiti. Imito abi sa kanya. Ano ba sabi? Brad, power. Grabe. Gusto mo extra income.
Bakit kayo nag-stay ngayon? Bakit hanggang ngayon, nandiyan pa kayo? Hindi na malaya yung oras. Kasi masaya eh. Yes. Ang saya, nakakahawa. Ang lungkot, nakakahawa din. Gusto ba sa trauma niyo, mga taong naging problemado? Wala akong tao nakitang puro barkada. Uy, ayun, si Boy, puntahan natin. Grabe si Boy, ang dami problema niya. Boy, anong bagong problema mo nga? Gusto ko ba? Eto nga, yung lola ko, ginahasa mo ang lola. Nakakatamad pag-usapan pag di ba nakakahina kausap yung mga puro negatibo? May down na yun ka, di ba? May down na makatingin sa'yo. Halimbawa, networker ka, lalaki, pagito ka pa, lagi ang galit. Paano lagi ang galit? Lahat, kita puro, ay galit eh. Batik ka lagi. Nagpaalam ka pa, masama, nagluluto sa namin. Hitart, mag-network muna ako ah. Hindi ka sa nagluluto ka. Ginetro to. Oras na, suot na pa yung poste ko. Visit na buhay to. Binapang network. Naiinja na naman ako, umuwi. Hindi pa sa nagluto. Oh, Han! Nandiyan na pala! Gusto ko kumain. Hey! Kumain ka magsama! Ano sabi ng nanay? Ang asawa? Grabe naman to, tinatanong ko lang kung gusto ko kumain, sinigawan na ako. May transfer na lalaki yung galit sa asawa. Siya naman, pinagluluto ko, sinigawan ko. Nabatid na. Yung galit, pagkabatid to lalaki na i-transfer sa misis niya, mapirang buhay to, siya nangangalagaan, siya pa napagluluto, siya nakapasigaw ang pak. Mabatid kayo ng asawa. Dumating yung anak. Nay! Nay! May ba tayo ulam? Hey! Parang sa buhay mo! Maganda na makakain mo. Sabi ng bata, magpapalo na, naman, anong ulan? May asma din. Malasigawan. Ano ba? Klaseng bahay ito. Ulan! Tapos tumatakbo siya, dumating yung kapatid. Galing eskwela. Ay, ate, patulong nga sa assignment ko. Hey, mag-aaral ka mag-isa mo! Sabi mo, estudyante, nagtatanong lang, nagpapaturo lang, naman yun, ako na, hi, i-asma yun, assignment. Ano ba klase kami, nagpapaturo. Ako naman, nakasma ko yung aso. Yung aso niya, nakita yung pusa. Sinapo yung pusa. Pag yung pusa, nakita yung daga, kinain yung daga. Saan umpisa? Yung tatay malungkutin. Laging galit. Sa network, apply. Please motivate me. Hey, parang sa buhay mo. Mag-recruit ka mag-isa. May aspan daw. Apply niya. Ang hirap pala ng inglaban. Pinagalitan. Pagkatawa, lagyan ng sound ha. Tumatawa ka sa... Okay, nagbulas, bahala kayo. Tumatawa, walang sound. Nagkapunta. Okay, nagbulas, bahala kayo. Sir, may sakit sa puso, sir. Yung isa naman, makakawa yung parang lalamunan, maluluwa. Nag-enjoy? Yes! Natututo? Yes! Alam niyo ba, pag ito masayahin, mahaba ang buhay? Alam niyo ba yun? Yes! Oo naman, ika-research mo. Ang tao masayahin ay nakangiti, mahaba ang buhay. Ako ramdam ko ramdam ko. Look at me guys. Ramdam ko, kayo lahat, tayo lahat, aabot tayo ng 100 years. Yes! Oo! 100 years. Pwede mag-request?
Kapag 100 years na tayo? Pwede mag-request? Reunion. Ay, tayo lang. Dito rin. Huwag na kayo mag-i-invite. Kasi mga prospect ko lang sila, patay na. Tayo lang. Tayo lang. Tapos, reunion, tayo lang. Ito lang. Sino gusto mag-intro sa akin sa reunion? Sino ba ito dito na lalaki? Si June Espinosa. Alam si June Espinosa? Yes! Invite natin si June. Siya mag-i-intro sa akin eh. Can you imagine June Espinosa? 100 years? Ano yung sura? Kalbo. Walang ipin. Nakatungkod. Good morning. Welcome sa ating reunion. Handa na ba kaya? Masaya ako nakarating. Buhay ka pa. Sila pagpatay ka na, enjoy mo. In what coming our wife? Pretend. Isang milyon! 2 milyon! Paano ko balakpakan ng business? 1 milyon! 2 milyon kaya pa parang doon. Kaya parang kayo nito. Ako naman, mga 1 hour pa pa. Good morning! Pero mag-isip pa rin, Hindi mo kayo, kayo may global, kayo na kayo global. Kapag natin nakadaya-per na. Diba yun? Nakinamimi ka na. Sabi, mga apat, abigat ka, apat ka. 1 milyon! 1 milyon! 1 milyon! Milyon palakpak. You can enjoy? Yes! Anyway, bago yun. Can we start now? Tapos na po yung intro. Can I start now? Good morning! Asa kami ng suyama. Intro pa lang yun. The story of our secret. Kaya tumatag kami sa network. So dito, mapapasin nyo, always at the training, iba-iba, presentation ng speaker. Pero 100%, you will learn something sa bawat iba mga speaker. Tama ba? Yes. If you will ask us, paano tumatagal, one of our secret, ini-enjoy namin ito. Sa pag-network, kailangan mahal mo ginagawa mo. Yes! Pag mahal mo ginagawa mo at ini-enjoy mo, you will never get tired. Correct? Mahal mo ba ginagawa natin? Yes! Pag mahal mo, lagi excited. Correct? Yes! Taas ang kamay ng mga nagmahal na. Mga nahilap na, taas ang kamay. May pakita ko sa inyo. Guys, kumati guys. Hindi pa nagmahal. Again, ang presentation, may halong kwento, correct? Listen, quiet. Pero laging merong lesson in every stories. Kahit medyo nakakatulog, nakakatawa. Pag mahal mo isang bagay, lagi ka excited, hindi ka nakapagod. Can you still remember nung first time na in love, first week, first month yung magsyota? Wala kayong pakialam sa paligid nyo. Kasi in love kayo. May magsyota, lalaki, big yung bag ng babae. Ang arte, wala silang pakialam. Kasi in love. Naglalakad, magayakap yung pare yan. Naglalakad, magayakap. Wala silang pakialam. Kahit ano ang sabihin ng paligid nila. Listen, umaga, tanghali, hapon, gabi magkasama. Hindi nakapagod. Uwi na lang. Ano scenario? Sweetheart, good night na. Uwi na.
Uwi ka na. Kumusta yung birthday? Hindi ikaw sinipag ko. Eksakto. Eksakto ka. Ito, resolution ang tamo, di ba? Di ba hindi mo ihatid mo sa bahay? Sige na, good night na. Normally, ang sabi ng girlfriend niya, ay, ano? Gusto kita. Nakapasin mo, di ba ang arte? Wala silang pakialam. Kasi in love siya. Sige na, gabi niya, bukas ulit. Yan mo talaga ako. Alam ko ako, di mo siya na. Sige na, gabi. Yan bahay mo sa tapat lang. Ang arting tingnan, wala silang pakialam. Pag tumatawid, sino nasa danger side? Hawak-hawak ng lalaking brush ng babae. Dahan-dahan tayo. Makakasakit sa angkin. Hindi ba ito? Anyway, ito yung kwento. Wala silang pakialam kasi in love sila. Sa network, ganun din eh. Kapag in love ka sa ginagawa mong negosyo, kahit anong reaksyon, sabihin ng mga tao, hindi ka lang. Yes! In love ka. Para di mo pagod, every time meron training, i-enjoy mo. Yes. Every time nag-network ka, mahalin mo ginagawa mo. Ina-offer mo yung opportunity, produkto, mahalin mo. Mapasin mo habang ginagawa mo yan, at huwag niyong hahabulin ng pera. Kapag hinabol mo pera, hindi ka magiging masaya. Paano pagbabagal ang resulta mo? I-enjoy mo lang. At habang i-enjoy nyo, di mapapansin, lumala yung grupo nyo. Money, result will always follow. Kapag ginagawa mo to na may puso, mahalin mo lang, i-enjoy mo, susunod ang resulta. Yes! Yes. And that's A, B, C, D, E, F. Ilan ba ang alphabet? 56. Focus. Kailangan nakapokus sa sariling dreams ninyo. Maraming mga distraction dito. Distraction like mga barkada mo, aasarin ka, instead na mag-network ka, gigimik na lang kayo. Mag-focus na sinagawa natin. Yun ang number 1. Tapos, before we end, good news po, announcement to, starting next week. Nakapokus kayo sa schedule ha. Starting next week, meron kami tinatawag na M3. Anong tawag? M3. M3, Metro Manila Multiply. Wow! Isang program to. Para may kasakalam ng kalahat, sa top 20 natin, siguro mga 15 doon, nasa Visayas at Mindanao. 5 lang ang nasa Manila. So ang goal natin, palakasin ang Manila. Ang maginabang, siyempre kayo. Win-win to eh. Lumalakas ang probinsya, lumalakas sa Manila. Yung program na ginawa natin, yung pakita namin sa inyo yan, lahat may mga hubs, tama? Yes! Mostly. Yes! Number 1, para magkaroon ng idea, gusto niyo ba sa mga hubbers, yung mga hub nyo, dalawin namin? Yes! Hindi ko lang kung na-inform na kayo mga appres nyo kasi may mga series of training na at meeting kami ng mga appres nyo, may malaking grupo ng mga hubs. Inaayos ko ang schedule kung ano ang araw na pagpunta namin sa mga hubs. Wow. Bakit ganoon? Para i-feel sa inyo yung presence ng company. Kasi nasa hub ka lang eh. Tama? Yung support ng kumpanya. Andun yung mentoring, kwentuhan, at updates. Maganda ba yun? Yes! Commitment namin yun. Ano commitment nyo? Ibigay kayo ng mga apply nyo kasi starting Monday, aside from 3 p.m. na seminar, meron tayong seminar ng 7 p.m. Every day, iba-iba ang naka-assign na grupo. Example, every Monday, Project High. Tuesday, Wednesday, and then Sunday, different mga hubs ang i-assign namin per day. Lahat ng hubbers at least once a week nasa center. At kapag umattend ka sa center, hindi lang LCOP ang topic.
Parang one-stop shop. May LCOP, may skills, may NECO. Hihimay natin yun. Para pagpunta mo ng head office, sulit ang punta niyo. Ganda ba yun? Maraming mga distributors nasa hub, kaya kung atin, ay, LCOP lang ang topic eh. Ginagawa na namin yan eh. So dito, pagpunta mo sa head office, lahat ng kailangan nyo, matutunan, ibigay namin. May program kami doon. Maganda ba yun? Yes. Second, para makilala ang Manila, everyday po na opisina. Saturday and Sunday, mga strategic location sa lugar ninyo, Jollibee o McDo, magkakaroon tayong presentation. Kami na ang magbabayad. Maganda ba yun? Yes. May incentive ba yun? Pag marami kang dalang guest, may libre ka na burger. Pag marami kang bitbit, may incentive na product. Sa box na coffee, basta may meron incentive yun. Pag may nag-instant pay-in, kami pa speaker doon ha, pag may nag-instant pay-in sa downline mo, may incentive ka pa. Maganda ba yan? Yes. May program kami na may competition kami na hindi ko rin sa inyo. Basta isa yon sa ginagawa namin starting yan ng July 8, Monday. I can guarantee you, aming program, kaya namin kayo gawin ng milyonaryo in 8 months. Wow. Maniwala na sa akin. So tomorrow, nag-set ako ng meeting sa mga apresyo na may mga hubs to discuss yung mga kung sino magiging sharer kasi sa ating sa ating presidente ng ELCOP, meron